tinuruan mo ko na mas maging mabuting tao para sa kapwa Pilipino. Mr. President, salamat po sa tiwala. Ang sigurado ko rito, maraming iiyakan to dahil si PRRD hindi lamang matibay na leadership ang kanyang binigay, kung hindi napaka mapagmahal na relasyon sa kanyang mga inatasan sa pamahalaan. Naging parang ano siya tatay mo in the deepest sense of the word. So itong pasasalamat, na alam mo naman kasamang pagpapaalam, babaha ang luha nito dahil mamimiss natin yung style ni PRRD na kada i-interviewin siya, meron kang aabangan na kanya na namang sasabihin, at saka yung kanyang bang personal na touch sa mga kawani ng gobyerno at pati sa mga mamamayan. We will certainly miss that style of leadership. Inspirasyon, kasi for so many years, sa dami ng mga politiko na naengkwentro natin, nag-iisa siyang ganun Nung una ko nga narinig yan, talagang nagulat ako, nalaglag ako sa silyang inuupuan ko dahil yung lahat ng gusto mo bang marinig, na tinanggap mo na hindi mo maririnig. Maririnig mo sa sinasabi ng isang kumakandidato. And then, pangalawa, in spite na siya ay may edad na alam niya ang lahat ng kalakaran ng kahit na anong edad. And higit sa lahat, mararamdaman mo, even without saying, magaling sa kanya, na mahal ka niya Hindi ko makakalimutan dyan, nung minsan nabanggit ko, Mr. President, kako, medyo hayaan mo na kako itong mga masyadong makukulit, huwag mo nang asikasuhin. Alam mo bang nagagalit pa siya? Sabi sa, minura nga ako Pagka Pilipino, basta ikaw Pilipino, that is more than enough para mabigyan ng kahit na sinong nasa pamahalaan na ikaw ay alagaan. Ganun siyang katindi. So kahit yung mga nagbumura sa kanya, walang bearing yun. Basta siya, aalagaan mo, kapwa mo Pilipino. Umapaw niyang pagmamahal sa inyong mga OFW, lahat yan, umapaw at umabot sa puso ng lahat ng mga nagtatrabaho para sa inyo. So, dito marami itong nabuksan na anggulo, perspektibo pagdating sa pangangalaga sa mga OFWs natin. Kung ano yung halaga nila, kung ano yung naaambag nila sa ating ekonomiya. So, ito, lumawak at lumalib yung pagbibigay ng importansya sa ating mga OFWs na pati ako, maraming nabago sa akin. PRRD made a better version of myself dahil sa kanyang mga pananaw. So, ngayon, sana makapagpatuloy ako dito kasi naturuan niya ako Naturuan niya akong gawin ng mahusay itong trabahong to. Yung in-interview niyo ako sa Japan, bumagsak yung luha ko pero ayoko na muna magaganyan, baka sabihin lang, drama-drama ko. Mayor, Mr. President, hindi ko makakalimutan nung araw na ikaw ay nanalo na nasa Davao tayo. Ang sabi mo, bakit ako aalis na maaga? Ang sabi ko, yung anak ko kasi nasa doon sa mall. Pinasundo mo at ito yung unang-una kong eye-opener sa akin na enkwentro with you, Mr. President. Napakasinsero mo. Yung anak ko, kinausap mo ng kay haba-haba. Tumabi pa kayo sa isang sulok and you were really listening. And that is remarkable for a leader na ang pinamumunuan ay buong bansa, na magkaroon ka ng interes sa bawat kwento ng bawat tao. At sa akin rin, nakinig ka sa kwento ko, binigyan mo ko ng analisa, na mas mahusay ako sa OFW, tinuruan mo ko na mas maging mabuting tao para sa kapwa Pilipino. Mr. President, salamat po sa tiwala.